Narinig mo na po ba ang balita tungkol sa kasong SEC laban kay Ripple? Baka iniisip mo, matagal na yan ah. Tapos na yata yan. Pero teka lang, ayon po sa isang kilalang legal expert, hindi pa tapos ang lahat. At kung isa kang investor ni XRP, lalo na kung institutional ka, baka may mga bagay ka pang kailangang malaman. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit may epekto pa rin ang kasong ito sa mga investors ni XRP, kung bakit hindi pa talaga ito tapos, at kung ano po ang posibleng mangyari sa mga susunod na buwan. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang pinakahuling update dito sa kaso ng SEC laban kay Ripple. Nito pong June 12, 2025 ay pareho pong nag-submit si Ripple at ang US SEC ng joint motion sa korte upang baguhin ang final judgment ng kaso. Ibig sabihin ay pareho po nilang gusto na tuluyang tapusin ang kasong tumagal ng mahigit na 4 na taon. Humiling po sila na pansamantalang ihinto ang appeals process ng hanggang August 15, 2025. Na-content na po natin yan. At ang dahilan, gusto po nilang bigyan ng oras itong si Judge Analisa Torres para desisyonan ang isang bagong motion na ang layunin ay alisin ang permanent injunction laban kay Ripple. Kaya matatandaan po natin noong August 2024, last year po yan, ay naglabas po si Judge Torres ng injunction na humahad lang kay Ripple na makapagbenta ng XRP sa mga institutional investors. Ibig pong sabihin, hindi po basta-basta makakabenta si Ripple ng XRP sa mga malalaking kumpanya or bangko, lalo na sa Amerika. Ngayon ay bakit hindi pa rin ligtas si Ripple sa legal na panganib or legal risk? Ayon po kay Ginoong Bill Morgan, isang Australian legal expert na kilalang taga-subaybay ng kasong ito, hindi pa rin po tuluyang ligtas itong si Ripple, lalo na pagdating sa legal na panganib or legal risk para sa mga institutional investors. Kung ikaw ay isang malaking investor po sa Amerika, mayroon pong malaking epekto sa iyo ang existing injunction na ito. At yan, hindi ka po basta-basta makakabili ng XRP ng direkta kay Ripple. At yan, dahil may court order na nagsasabing hindi pa ito pwedeng gawin. At kung susuway itong si Ripple, pwede po silang makasuhan muli dahil sa paglabag sa batas. Kaya kahit mukhang malaya na nakakagalaw itong si XRP sa ngayon sa mga retail market, gaya nating mga maliliit na trader, ibang usapan kapag institutional na ang bumibili. Kailangan po nilang sumunod sa mas mahigpit na compliance requirements at saka legal regulations. Ngayon ay paano po ito nakakaapekto sa future growth ni XRP? Ayan. Dahil dito ay naiipit po itong si XRP. Hindi po siya makakakompetensya ng patas sa iba pang mga crypto tulad ni na Ethereum at saka Solana na walang ganitong legal na tanikala. Isipin mo na lang, gusto ng isang malaking bangko na bumili ng bilyong-bilyong halaga ng XRP para sa isang blockchain project. Pero dahil po sa court order, hindi sila pwedeng makipag-deal kay Ripple. Sa ganitong kalagayan ay nakakadlangan po ang potential adoption at saka expansion ni XRP sa institutional level. At kung hindi po maayos ito, posible rin itong makaapekto sa presyo ng token sa long term. Kasi ang institutional demand ay may malaking epekto sa value ng isang cryptocurrency. Ngayon ay ano po ang gustong mangyari ng Ripple at saka SEC? Ang parehong panig na si Ripple at SEC ay nagkasundo na gusto na po nilang tapusin ang usapin. Sa bagong motion na kanilang isinampa, humihiling sila na i-lift ang injunction at baguhin ang pagkakahati ng civil penalty na nagkakalaga ng $125 million. At ang hatian ay $50 million ang mapupunta sa SEC habang ang $75 million naman ay maibabalik kay Ripple. Para sa kanila, ito ay isang makatarungan at makatwirang hakbang upang matapos na po ang matagal na laban sa korte. Ginamit nila
bilang dahilan ang pagbabago sa regulatory environment at ang kanilang mutual interest na iwasan ang mas maraming litigation. Kung papayag po si Judge Torres, maaaring ito na po ang final na chapter ng Ripple SEC saga. Ngayon ay may epekto pa ba ito sa mga small-time trader na gaya natin? Kung titignan po natin sa unang tingin, parang wala nang epekto. Sa mga exchanges, malaya ka nang makabili at makabenta ng XRP. Wala na rin namang active enforcement action na hinaharap ang token sa ngayon. Pero tandaan po natin, kapag hindi po na re-resolve ang issue sa institutional level, maaring hindi na rin lumago ng tuluyan ang value ni XRP. Kasi kulang siya sa suporta ng malalaking institution na siyang nagbibigay po ng long-term stability at saka volume sa isang crypto project. Kung isa ka pong Pinoy investor na may XRP holdings, ito po ang dapat nating bantayan. Kapag hindi po na-lift ang injunction, posibleng hindi po agad tumaas ang presyo ng XRP gaya ng inaasahan ng karamihan. Posibleng maging stagnant or dahan-dahan ang paggalaw nito sa market. Ngayon ay kailan natin malalaman ang desisyon ng korte? Sa ngayon ay nakapending pa ang desisyon ni Judge Torres. Kaya asahan natin na bago po matapos ang August 2025, magkakaroon na ng malinaw na ruling tungkol sa motion na ito. Kung papayagan po ang lifting ng injunction, malaking balita ito hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong crypto industry na sumusubaybay sa kasong ito. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP, dapat po nating bantayan ang mga nangyayaring ito dahil maaari po itong makaapekto sa long-term value ni XRP. Kung matanggal ang injunction at tuluyang makalaya itong si Ripple na makipag-deal sa mga institutional clients, posible itong magdulot ng malaking demand sa token. At kung tumaas ang demand, maaaring tumaas din ang presyo. Pero kung hindi po ito ma-resolve, baka mawalan ng tiwala ang mga malalaking investors at manatiling limitado ang paglago ng presyo ng XRP sa mga darating na taon. Kaya kung isa ka pong hodler o nagpaplano ng long-term investment, dapat mong isama sa iyong analysis ang epekto ng kasong ito. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, mahalaga pong bantayan natin ang mga ganitong legal developments. Oo, sa dami po ng nangyayari sa crypto space, madali po nating malimutan ang mga legal cases na tila matagal nang lumipas. Pero ang totoo, may mga epekto pa rin ito. Hindi man agad, pero sa long term ay siguradong mararamdaman. Napakaganda po ng ginagawa ni na Ripple at SEC ngayon na nagtutulungan upang tuluyan ng tapusin ang laban. Sana'y hindi na ito maulit sa iba pang mga crypto projects. At sana magsilbi itong leksyon sa regulators at sa mga crypto companies kung paano po maayos na harapin ang mga legal na hamon. At yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.